Tulong po ninyo ay gusto namin mapakalat at maibalita kasi importante po yung mga technologies na ginagawa natin sa DOST. Kung ikukumpara natin ito sa ibang mga ginagawa sa ibang bansa, priority po natin na i-address yung problema ng mga komunidad or ng business and industry sector versus sa mga technologies na very innovative pero not necessary to have at this point. Yung iba talaga pang mga fancy technologies, but what we are doing now is to develop technologies that address community problems or sectoral problems. So yun po yung ginagawa natin, and questions are now open. You can now ask the specific questions, and we will ask the most responsible or knowledgeable person to respond to your question. Sir, ano po yung you mentioned about the needed technology, hindi mga fancy, so to respond or address community problems. Pero example po, anong magandang research para masagot po yung pangangailangan ng mga communities natin po? Actually marami yan, iba-ibang council ang meron. Merong basic, merong applied sa industry, energy, emerging technology, and of course may agriculture at may health. So, una muna yung Food and Nutrition Research and Development Institute, naka-highlight din sa atin yung Hunger and Malnutrition Heat Map of the Philippines. Kung saan pinapakita dito through a web application yung kakulangan ng pagkain o malnutrition across the Philippines para ma-pinpoint natin kung saan magbubuhos ng programa ang gobyerno o pribadong sektor para matulungan yung ating mga kabataan at mga kababayan na may problema sa malnutrition or even obesity or even hunger. So isa yan. Yung iba ay magpapresent ng mga innovation from the NICER Center on Sustainable Polymers. Nagaling po yan sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Ang munti ko nang ma-pronounce kasi gusto ko bisitahin yun parati kasi maraming innovation. Kaya minsan, yung MSU, na may mispronounce ko, I miss you. So doon sa MSU, nag-develop sila ng iba-ibang coconut product from coconut oil, tulad ng foam, pwedeng panghiga, pwedeng insulation sa mga wall, para sa fire retardation, pwede kaya sorbent. No? Ito yung oil-loving foam na kahit anong oil ay pwedeng ma-absorb niya, at tinest na yan sa Mindoro. At hindi nyo kailangang maghintay ng oil spill para gamitin ito. Kasi sa mga pabrika na may mga oil, sa mga pier na minsan may mga oil sheen, pwedeng panggamit ito. So, dito natin din ginagamit ang conference na ito to invite potential investors. Kaya may mga sa audience na nandyan na potential investor para tulungan yung ating mga universities, innovators to scale up their innovation. Ang isa pa dito ay yung tinatawag na X-linked dystonia Parkinsonism or XDP. Kung meron kayong background dito, ito yung parang nadideform ang katawan ng mga lalaki in their 30s. Namimilipit sila at yun nga ang akala ng iba kakaibang being o aswang na yung mga nangyari doon. But it's a form of Parkinsonism, at sa tulong ng Philippine Genome Center, supported ng Philippine PCHRD at ng isang partner natin, na isang NGO, ang update sa akin ay meron na silang tinitingnan na mga potential na gamot upang makatulong sa ating mga kababayan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at diskriminasyon, no? At pangalawa, yung posibleng na gamot. Pero nasa ibang, hindi part ng DOST effort yun, pero yung effort ng paggamot stemmed from the characterization nung genome na nagkakos ng sakit na yon. Marami pa tayong pwedeng i-share. Maybe I can ask Doc Eric and the rest of those here in the table. Yes po, Sek. Magandang umaga po.